naniniwala kang may anghel, dapat naniniwala ka rin na may mga demonyo at masasamang espiritu. Nariyan lang sila sa tabi-tabi. Inuudyukan ang mga taong nanghihina at natatakot na gumawa ng masama sa sarili nila at sa kapwa. Naghihintay ng pagkakataon na makapaghasik ng lagim sa mundong ito. Hello, Sir Jupiter. Magandang araw sa iyo at sa lahat ng taga-subaybay ng Sitio Bangungot, Sitio Pangil at Kwentong Takipsilim. Tagapakinig din niyo na po ako noon pa man. Libang na libang kasi ako sa mga kwentong kababalagan rito. At napatunayan ko rin dahil sa channel ninyo na hindi ako nag-iisa na nakaranas ng mga kahindik-hindik na kababalaghan. Ang totoo, ilang beses akong nagdalawang isip kung ibabahagi ko ba sa inyo ang kwento kong ito. Pero wala naman sigurong mawawala kung susubukan ko at para na rin sa kamalayan ng lahat. Tawagin na lang ninyo akong Brian. Nangyari ang kwentong ito mga 2 dekada na ang nakalilipas. Bagong kasal ako noon sa asawa ko at nagsisimula pa lamang kaming buuhin ang aming mga pangarap. Dati akong taxi driver, ngunit sa kasamaang palad ay nasira ang taxi na inilalabas ko noon. Nawalan ako ng trabaho at sumubok na magnegosyo. Pero hindi ata para sa amin yun. Nalugi kami. Kaya kinailangan kong maghanap ng panibagong trabaho. Mabuti na lamang at natulungan ako ng dati kong amo. Inirekomenda niya ako sa Victory Liner bilang isang driver. Hindi ko nasasabihin kung saang terminal basta nasa Maynila lang yun. Kabado pa ako noong una. Unang beses ko kasing hahawak ng bus at hindi ko alam kung kakayanin ko yun. Pero nilakasan ko na lang ang loob ko. Kailangan ko kasi yon para sa hinaharap naming mag-asawa. Papunta na ako sa terminal para sa training nang biglang tumawag si Ian, isa sa mga kabarkada ko. Napagtanungan ko sa noon kung may alam siyang racket, kaya naman sinagot ko ang tawag niya. Subalit, wala akong ibang narinig kung hindi isang malakas na ugong. Sinundan yun ng mahinang tawanan ng mga bata na sinundan naman ng sigawan ng mga parang nag-aaway at nasasaktan. Tapos ay may bumulong na lalaki. Buo ang boses nito na parang napapaos. Ngunit hindi ko naintindihan ang ibinulong nito. Muli akong nag-hello, pero bigla na lang naputol ang linya. Napatingin ako sa cellphone ko at nagtaka. Naisip ko kung pinagtitripan ako ng kaibigan ko. Pero ilang sandali pa, muling nag-vibrate ang cellphone. Kaagad kong sinagot ang tawag at narinig ko na ang boses ni Ian. Dito ko na siya tinanong kung bakit hindi siya nagsalita noong tumawag siya noong una. Kakatawag ko lang. Hindi pa ako tumatawag sa'yo. Kakatapos ko pa nga lang magbihis at mag-aalmusal pa lang eh. Tinawanan ko ang sinabi niyang yun. Pagkatapos ay sinabi kong tumawag na siya kanina at tigil-tigilan na niya ang pagbibiro dahil nasa labas ako. Sinabi ko rin sa kanya kung ano ang narinig ko sa linya. Seryoso, Brian. Ngayon lang ako tumawag sa'yo. Tsaka paano naman magkakaroon ng mga bata rito? Alam mo naman bawal ang mga bata dito sa nilipatan kong apartment eh. Isa pa, walang nag-aaway rito. Ang tahimik kaya. Sigurado ako sa narinig ko noon, Sir Jupiter. Pero mukhang hindi naman nagbibiro ang kaibigan ko. Tumawag lang daw siya dahil gusto niyang magpasalamat sa pagtulong ko sa kanya sa paglilipat noong nakaraang araw.
Hindi raw siya nakatawag kaagad dahil grabe yung hangover niya kahapon. Oo nga pala, the best yung trip niya noong gabing yun. Natakot talaga si Louie. Maski ako talagang kinilabutan eh. Akala niya totoo yung kababalaghan na nangyari sa bahay. Tumawag pa nga sa akin. Hindi raw makatulog. Buti na lang talaga pakialamero ka. Dahil kung hindi natin makikita si Louie na parang batang nanginginig sa takot. Ulitin natin yun sa susunod na pagdalaw ulit nyo rito ha. Natawa ako sa sinabi niyang yun. Sinabi ko sa kanya na babalik ako doon sa darating na linggo kung wala akong magiging trabaho noon. Pagkatapos ay tinapos na namin ang pag-uusap. Pero hindi talaga ako napalagay doon sa unang tawag niya. Kaya naman tiningnan ko ang call logs ko at nakapagtatakang isa lang ang record niya doon. Ilang beses kong tiningnan pero wala talaga. Isang beses lang siyang tumawag nung mga oras na iyon. Napakamot na lang ako sa ulo. Iniisip ko na lang na nagloko ang cellphone ko at matapos yun ay tumuloy na ako sa terminal. Nakarating naman ako doon ng tiwasay. Medyo mainit lang kaya basa na ng pawis ang likuran ko noon. Kaagad akong pinapunta sa opisina at doon ay simulan akong interviewin. Simple lang ang mga tanong at naipasa ko yun. At dahil sa inirekomenda nga ako ng kaibigan ng isang mataas doon, ay hindi na ako dumaan sa iba pang proseso. Sa madaling salita, mabilis akong natanggap. Makalipas ang ilang araw, matapos kong makabisado ang ruta, pinagbigyan na nila ako na bumiyahe mag-isa. Eksakto rin kasi noon at may umalis silang driver. Ipinakita sa akin ng bisor doon ang bus na imamaneho ko. Inilibot niya muna ako sa labas nito habang ipinaliliwanag ang mga dapat kong gawin bago umalis ng terminal. Tiningnan ko ng maigi ang palibot ng bus. Makinis ito't bagong pintura. Abala ako sa pag-uusisa pa ng paligid nito nang mapatingin ako sa bintana sa bandang likuran. At doon ay nakita ko ang isang batang babae na nakadungaw. Mahaba ang tuwid niyang buhok at nakasuot siya ng dilaw na blusa. Hinawi pa niya ang kurtina at pagkatapos ay kumaway sa akin. Nagtaka ako kung bakit may bata doon, pero kinawayan ko na lang din ito pabalik. Ngumiti ang bata at pagkatapos ay umalis ito at isinara ang kurtina. Umakyat na kami ng bisor ko sa loob ng bus. Tatanungin ko sana siya tungkol sa bata nang makita kong walang laman ang sasakyan. Naisip kong baka nagtago lang ito. Kaya naman habang nagsasalita ang bisor ko ay pasimple kong hinanap ang batang babae. Pero wala talaga ito doon. Hindi ko naman iyon nakitang bumaba. Napasimangot ako at napansin yon ng bisor ko. Tinanong niya ako kung ano ang problema, ngunit nagdahilan na lang ako na biglang kumati ang lalamunan ko. Ayaw ko kasing isipin niya na kung ano-ano ang mga nakikita ko. Pagkatapos niyang magpaliwanag ay hinayaan na niya akong makita at masubukan ang bus. Kailangan ko raw bilang isang driver na siguraduhin gumagana at maayos ang lahat. Kaya naman nang makababa siya at tinignan ko kung gumagana ang lahat ng mga ilaw. Sinubukan kong buksan ang mga ilaw pero ayaw sumindi. Tinignan ko pa ang mga switch, baka kasi iba yun sa ibang bus. Pero pareho lang naman. Muli kong sinubukan pero talagang wala ni isang ilaw ang sumindi. Naisip kong baka dahil yun sa kalumaan ng bus. Kung titingnan kasi sa loob ay parang may kalumaan na ito, sadyang pininturahan lang ng bago para gumanda sa labas. Tatayo na sana ako para mai-report yun nang maramdaman kong may mga kamay na humawak sa magkabilang balikat ko pagkatapos ay itinulak ako nito pababa, dahilan para mapaupo akong muli. Sigurado akong mga kamay yun, Sir Jupiter.
Tumingin ako sa rearview mirror ng bus at nakita ko ang batang babae na nakita ko kanina sa likuran. Nakasilip siya mula sa likurang upuan sa bandang gitna ng bus at nakangiti sa akin. Pero imposibleng nakapunta sa doon ng ganoon kabilis at nang hindi ko man lang naramdaman. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba ng mga oras na yon, Sir Jupiter. Parang ang bigat ng hangin sa loob ng bus. Pakiramdam ko napakainit doon at ang hirap huminga. Ilang sandali pa, nakaamoy ako ng amoy asupre. Ang sakit noon sa ilong, pero ang nakapagtataka, wala naman akong nakikitang pwedeng pagmulan ng amoy na yon. At pagkatapos ay narinig ko malakas na pagtawa ng batang babae. Dito na ako pinagpawisan. Lumakas na rin ang kabog ng dibdib ko at dahan-dahan akong humakbang papunta sa pintuan ng bus. Hindi ko inalis ang mga mata ko kung saan ko huling nakita ang bata. Pero nang malapit na ako sa pinto, ay kumaripas na ako ng takbo palabas ng bus. Gumaan kaagad ang pakiramdam ko nang makalabas ako. Tiningnan ko muli ang mga bintana pero wala na akong nakita. Paatras ako ng paatras ng isang kamay muli ang tumapik sa akin at halos mapatalon ako sa takot. Akala ko iaatakihin ako sa puso, ngunit pagharap ko ay isang matangkad na lalaki na nakauniforme ang nakita ko. Tawagin natin siyang Kuya Jay at siya raw ang magiging konduktor ko. May problema ba? Parang pawis na pawis at namumutla ka. Sinabi ko sa kanya na hindi gumagana ang mga ilaw sa loob ng bus pero hindi ko minanggit na may batang babae akong nakita sa loob nito. Ayaw kong isipin nilang weirdo ako at ang masaklap pa, pagbintangan nila akong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ganun ba? Pero imposible namang sira ang lahat ng ilaw. Hindi naman natenga na matagal yung bus na yan. Kung gusto mo, subukan natin ulit. Tumingin muna ako sa mga bintana ng bus bago tumango sa suhestyon niya. Nakita kong napatingin rin siya sa mga bintana bago bumaling sa akin. Hindi naman na ako nagsalita. Umakyat ulit ako ng bus at sa pagkakataong ito ay pinaandar ko na pati ang makina nito. Binuksan ko ang mga ilaw at aircon at lahat ng yun ay bumukas ng walang problema. Nagulat ako. Sigurado kasi akong hindi gumagana ang mga yun kanina. Hindi ko na alam kung paano ipaliliwanag yun. Napakamot na lang ako ng ulo at napaiwas ng tingin kay Kuya Jay. Nahiya ako noon at naisip kong baka isipin niya na hindi ako mapagkakatiwala ang driver. May nakita kang kakaiba, no? Huwag ka mag-alala. Hindi guni-guni ang nakita mo. Pero wag mo na lang ipagkalat. Hindi naman nananakit yun. Sadyang mapaglaro lang. Napatulala ako sa sinabi niyang yun. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin pero sinabi niyang mas mabuti nang huwag na naming pag-usapan yun. Lalo na raw sa labas at baka mapagkamalan kaming mga baliw. Wala naman daw kasing naniniwala doon sa mga nilalang na hindi nakikita. Isa pa ayaw raw ng batang babae na yon na pinag-uusapan siya. Baka lalo pa raw itong magparamdam sa amin at hindi ko raw yun gugustuhin. Natigilan akong muli at napatingin sa kanya. Alam niya kasi na batang babae ang naroon. Medyo weirdo si Kuya Jay kung titingnan, pero para malaman niyang may nakita akong kakaiba sa loob ng bus at eksakto pa yun, ibig sabihin lang noon ay hindi nga guni-guni lang ang nakita at naramdaman ko sa loob ng bus. Tinulungan ako ni Kuya Jay na mag-check pa ng ibang problema ng bus. Wala namang masyadong problema kaming nakita pero gumawa pa rin kami ng report bago kami umuwi. Kinabukasan pa kasi ang schedule ko ng biyahe at gabi pa yun.
Pinayuhan kami na matulog ng mabuti para hindi kami antukin at magkaaberya sa biyahe. Kinabukasan pagdating ko sa terminal ay naroon na si Kuya Jay. Nalinis na niya ang loob ng bus pati ang compartment nito. Binati niya ako pero hindi na namin napag-usapan ang nangyari noong nakaraang gabi. Matapos ma-check ang lahat at makitang okay na ay inilabas ko na ang bus para mag-abang nga ng mga pasahero sa mismong terminal. Dumating naman ang isa sa mga inspector at sinabing driver din daw si Jay, kaya kung magkakaproblema raw ako sa daan, maaari akong tulungan ng konduktor ko. Nakahinga ako ng maluwag noon, lalo na at unang biyahe ko yun papunta sa isang probinsya. Hindi naman yun kalayuan, pero iba pa rin sa pakiramdam. Eksakto 9:00 nang mapuno at makaalis kami ng terminal. Maayos naman ang naging biyahe namin. Nakakwentuhan ko si Kuya Jay. Mas matanda pala siya sa akin at nalaman kong halos magdadalawang taon na siya sa kumpanya ng bus na yon. Doon lang din daw siya natuto at nagkaroon ng lakas ng loob na magmaneho ng malayo. Habang palalim na ang gabi, unti-unti na ding nakatulog ang mga pasahero. Kahit nga sa una naming stopover ay wala masyadong bumaba. Nasa kahabaan na kami ng isang highway nang mapansin ko sa rearview mirror na parang may tumakbo sa gitna ng bus. Hindi ko nga lang nakita kung yun ang batang babae na nakita ko noong unang gabi ko doon. Tinawag ko si Kuya Jay at sinabi ko sa kanya ang nakita ko. Tumingin siya sa likod. Tumingin din ako sa salamin, pero pareho kaming walang nakita. Dito ko na itinanong sa kanya kung normal ba yun na nangyayari sa mga bus doon. Sigurado ka bang gusto mong marinig ang sagot ko? Baka lalo kang matakot. Ang totoo kasi niyan, bukod sa akin, ikaw pa lang ang nakakakita sa batang babae na yan. May mga nakakaramdam sa kanya. Pero sinasabing guni-guni lang daw nila yon. Yung pinalitan mo, pinagtripan ng batang yan. Hindi ko nga lang alam kung yun ang dahilan kung bakit yun umalis. Tinanong ko siya kung alam niya kung sino ang batang yon at kung bakit nagpaparamdam siya sa amin. Pero hindi pa raw niya yun nakakausap. Ilang beses daw niyang sinubukan pero parang hindi siya naririnig nito at maya-maya ay naramdaman kong lumamig sa bandang leeg ko. Kinilabutan ako at napalunok ng laway pero hindi ko na yun sinabi pa kay Kuya Jay. Napadasal na lang ako noon na sana ay makarating kami ng ligtas sa pupuntahan namin. Habang papalapit kami sa dulong terminal ay paunti na rin ng paunti ang mga pasaherong sakay namin. Hanggang sa parang wala na sa 10 ang mga pasaherong natira. Medyo madilim at wala ng tao ang dinadaanan namin at pakiramdam ko ay may kung ano sa tabi ko na hindi ko nakikita. Nakatutok ako sa daan nang biglang mula sa kanan ay may tumawid na batang lalaki. Tumatakbo ito at sobrang bilis ng pangyayari. Naapakan ko naman kaagad ang preno pero sigurado akong may tinamaan ako. Nagising naman ang mga pasahero at napamura pa ang ilan nang dahil sa biglaan kong paghinto. Si Jay naman ay nanlaki rin ang mga mata sa nakita. Nanginig ako sa kaba at nanlamig sa takot, Sir Jupiter. Natakot ako na baka nakapatay ako nang hindi sinasadya. Binuksan ko ang pinto ng bus at dali-daling bumaba si Jay para tingnan ang lagay ng bata. Sumunod ako kaagad sa kanya pero wala kaming nakita doon. Kumuha si Jay ng flashlight at sinilip namin ang ilalim ng bus pero wala kaming batang nakita. Tiningnan ko naman ang paligid. Sinilip ko ang mga pwedeng gulungan ng bata pero wala talagang nibakas nito doon. Hindi ko alam kung paanong nangyari yun. Sigurado ako, naramdaman ko at nakita kong nabangga ko ang batang lalaki. Pero paanong wala ni gasgas ang bus at walang katawan ng bata?
ko si Jay at sinabi niyang nakita rin niya ang bata at sigurado rin siya na tinamaan ko ito. Ang mabuti pa, umalis na tayo. Wala naman dito ang bata. Isa pa, parang iba na ang pakiramdam ko rito. Hindi ata basta bata lang yung nakita natin. Tara na. Nakita ko ang pag-aalala at kilabot sa mukha ni Jay, kaya naman dali-dali na akong umakyat ng bus. Humingi ako ng paumanhin sa mga naabalang pasahero. Sinabi ko na rin na sa kanila na wala namang nasaktan. Nagpatuloy kami sa biyahe at maayos na nakarating sa huling destinasyon namin. Tinulungan naming magbaba ng gamit ang mga pasahero at pagkatapos ay sinilip kong muli ang harapan ng bus. Kinapa ko iyon gamit ang aking kamay. Pero wala talagang palatandaan na may bumangga doon. Kinausap ko si Jay tungkol sa nangyari. Tinanong ko kung nakita ba niya talaga ang batang lalaki. Naisip ko na rin kasi noon na baka dala lang din ng antok ang nakita ko o baka dala ng takot ko sa nagpapakitang batang babae sa bus. May sasabihin ako sa'yo, Brian. Nagulat rin ako sa nangyari. Pero may kamukha ang batang yun. Iniisip ko to kanina habang nasa biyahe tayo. At naaalala ko kung saan ko siya unang nakita. Kasama mo na siya noong unang araw mo pa lang sa terminal. Nakaubad siya, hindi ba? At may kakaibang ngiti sa kanyang muka. Napatingin ako kay Jay. Hindi ko naintindihan ang lahat ng sinabi niya, lalo na yung parteng kasama ko raw ang batang yon. Totoong walang pang-itaas ang batang nakita kong tumawid, pero hindi ko nakita ang mukha nito. At magmula nang magsimula ako doon ay ang batang babae lang ang nagpaparamdam sa akin. Eto pa. Hindi ko kaagad sinabi sa'yo to dahil ayokong matakot ka habang nagmamaneho. Pero pagbalik natin sa loob ng bus, nakita ko ang batang lalaki na yon sa pinakadulong upuan. Katabi niya ang batang babae at pinagtatawanan nila tayong dalawa. At hindi basta-bastang espiritu ang batang lalaking yun, Brian. Masama. Isa siyang masamang espiritu. At yung ginawa niya sa atin kanina, pinaglaruan lang niya tayo. Napataas ako ng kilay sa sinabi niya. Tinanong niya ako kung bakit at paanong nadikit sa akin ang masamang espiritu na yon. Pero hindi ko alam ang sagot. Sinabi pa niya na baka may ginawa akong hindi maganda kaya natawag ko ang nilalang na iyon. Medyo nainis ako sa mga tanong niya. Sinabi ko sa kanya na hindi ko alam at wala akong ginagawang masama. Pagkatapos noon ay bigla siyang tumigil. Tumingin siya sa bus namin at napabuntong hininga. Nagtaka ako sa kung ano ang nakita niya kaya tumingin rin ako noon. At sa maniwala kayo sa hindi, nakita ko doon ang batang babae. Duguan ito, wasak ang kalahati ng mukha at umiiyak. Sa likuran nito ay ang batang lalaki, itim ang buo niyang mata. Nakangiti siya ng malaki at hawak niya ang ulo ng babae. Kinusot ko ang mga mata ko at baka namamalikmata lang ako at pagtingin kong muli doon ay unti-unti silang naglaho sa paningin ko. Pagkatapos ay narinig ko sa tenga ko ang isang kahindik-hindik na boses. Susunod ka na sa batang babae. Dadalhin kita kung saan nararapat ang mga katulad mong pakialamero. At gagamitin ko ang katawan mo. Akin na ang katawan mo. Pangahas na mortal. Akin ka na. Sinundan yun ng napakalakas na tao na unti-unting nawala. Naamoy ko ulit ang amoy asupre at nanigas ako noon sa kinatatayuan ko sa takot. Napaisip ako kung ano ba ang ginawa kong masama para maranasan ko ang ganoon.
Pero wala akong maisagot sa tanong na yun. Hindi ko na namalayan na nanginginig na pala ang buo kong katawan. Hinawakan ako ni Jay sa balikat sabay sabing huwag daw akong masyadong matakot. Dahil habang natatakot daw ako, lalong lalakas ang demonyong yun. Sinabi niya na manalangin ako tumingin ng proteksyon sa itaas. Napatanong tuloy ako kung ano ba talaga siya at sinabi niyang isa lang siyang konduktor. Ngunit minsan ay isang paranormal investigator. Mayroon daw siyang grupo na nag-iimbestiga ng mga kababalaghan sa paligid. At galing daw siya sa pamilya ng mga albularyo. Medyo na-weirduhan ako doon sa sagot niya. Paranormal investigator? May ganoon ba talagang trabaho? Yun ang tanong na naglaro sa isip ko noon. Pero sa naranasan ko rin noon, naisip ko na ang mga ganoong bagay ay hindi dapat pinagtatawanan at ipinagsasawalang bahala. Nagpahinga kami matapos ang usapang yun. Kinabukasan pa ulit ang balik namin ng Maynila at kailangan kong matulog ng maayos. Pero hindi ko yun nagawa noong gabing yun. Hindi ako dinalaw ng antok. Para bang ang lakas ng katawan ko kahit alam kong pagod ako. Pagulong-gulong lang ako sa higaan at nakaririnig ako ng mga batang naglalaro sa paligid kahit wala naman. At nagpatuloy yun hanggang sa mag-umaga at talagang hindi na ako nakatulog. Nang magtatanghali na ay tinignan ko ang lagay ng makina ng bus. Tinignan ko rin ang mga upuan kung may naiwan bang mga gamit. Nasa bandang likuran na ako ng bus nang muli kong marinig ang nakakatakot na boses sa aking likuran. Kukunin ko na ang katawan mo. Gagamitin kita. At ngayong araw ay mamamatay ka. Lumingon ako at nakita ko ang batang lalaki na walang pang itaas. Nakatingin ang kulay itim niyang mga mata sa akin habang tumatawa. Grabe ang takot na naramdaman ko noon, Sir Jupiter. Pero naalala ko ang sinabi ni Kuya Jay na lalo itong lalakas kung magpapakita ako ng takot. Kaya naman nilakasan ko ang loob ko. Huminga ako ng malalim, sabay-sabing hindi ko siya hahayaan sa gusto niya. Tinanong ko rin siya kung bakit niya yun ginagawa sa akin. Pero tumawa lang siya. Pagkatapos ay bigla itong tumakbo papunta sa akin. Natumba ako at napaupo sa takot pero bago pa niya ako malapitan ay nawala siya sa harapan ko. Eksakto naman noon na dumating si Kuya Jay. Nilapitan niya ako kaagad at tinulungan akong tumayo. Tinanong niya ako kung ano ang nangyari at sinagot ko naman iyon kaagad. Sinabi niya na kailangan ko raw malaman kung paanong napadikit sa akin ang demonyong batang yun. Mas madali raw kasi yung mapapaalis kung alam ko ang punot dulo ng lahat. Nag-isip ako ng maigi, Sir Jupiter, nang may bigla akong maalala. Pero naisip ko rin na imposibleng yun ang naging dahilan noon. Nagtakutan lang kami ng mga kaibigan ko. Imposibleng nang dahil sa larong yun ay sumunod na sa akin ang demonyong yun. At saka bakit sa akin? Tinawagan ko ang kaibigan kong si Ian para tanungin kung may kakaiba rin siyang nararamdaman sa paligid niya. Pero nakailang dial ako at hindi siya sumagot sa tawag ko. Kaya nag-text na lang ako na tawagan niya ako kapag may oras na siya. Halos palubog na ang araw nang magsimula muli kaming bumiyahe pabalik ng Maynila. Maayos naman ang simula ng biyahe pero bago pa kami makarating sa unang stopover ay bigla akong nakaramdam ng matinding antok. Yung tipong napapayuko na ako at napapapikit ng kusa. Pilit ko yung nilabanan pero may malamig na hangin ang bumuga sa aking mukha at narinig kong muli ang pagtawa ng mga bata sa likuran. Tumingin ako sa rearview mirror nang marinig kong muli ang karimari-marim na boses sa likuran ko. Sa kalsada ang tingin, Brian. Ilang buhay ang nakasalalay sa'yo. Isa pa,
Ayokong masyadong masira ang katawan mo. Kaya kung ibubunggo mo ito, sa kanan dapat ang kabig mo. Pinagpawisan ako ng malamig noon, Sir Jupiter, pero mas hinigpitan ko ang kapit sa manibela at pilit kong idinilat ang aking mga mata. Pero sa hindi malamang dahilan ay parang kusang kumakabig sa kanan ang manibela ng bus. Noong una ay kaya ko pa iyong makontrol, pero habang tumatagal ay tumigas yun at naramdaman ko ng kumakanan na ang bus. Kapag nabuhay ka rito, siguradong makukulong ka. Pero huwag kang mag-alala. Hahanap ulit ako ng paraan para mapatay ka at lalasapin ang kaluluwa mo at ng lahat ng narito. Nasundan yun ng nakakakilabot na tawa. Lalong tumigas ang manibela at pilit iyong kumakanan mag-isa. Nagsimula ng bumusina sa amin ang mga nasa likuran. Tumakbo papunta sa akin si Kuya Jay mula sa likuran at tinanong niya ako kung ano ang nangyayari. Sasagot na sana ako noon nang biglang makarinig ako ng malakas na busina mula sa likuran ng bus. Tiningnan ko ang side mirror sa kanan at nakita ko ang rumaragasang truck ng basura. Busina ito ng busina at parang hinahabol kami. Napansin na ng mga pasahero ang nangyayari at nagsimula na rin silang magpanik. Nasasabik na akong makakita ng dugo. Sige, mamatay na kayong lahat. At akin ang mga kaluluwa nyo. Akin kayo! Akin! Sumigaw ako ng malakas na, "Hindi!" Pinilit kong ikabig sa kaliwa ang manibela pero ang hirap na noong gawin, kaya naman pinilit ko na lang na pahintuin ang sasakyan. Ayaw kumagat ng preno noong una pero kasama ng panalangin ay muli ko iyong tinapakan at kaagad na tumigil ang bus. Ngunit muntik nang masubsob paharap ang lahat ng pasahero namin. Lumagpas ang truck ng basura at walang aksidenteng nangyari. Galit na galit ng mga pasahero sa akin noon, Sir Jupiter. Nang mga oras na yun, naisip ko na hindi na naman ako nalalayo sa kawalan ng trabaho. Humingi ako ng paumanhin sa mga pasahero. Tinanggap ko ang mga sermon at mura nila kahit na hindi ko naman kagustuhan ang nangyari. Sa stopover ay tiningnan muna namin ni Kuya Jay ang makina at manibela ng bus. At wala kaming nakitang kahit anong sira doon. Sinabi ko sa kanya ang mga sinabi sa akin ng demonyo at iyon na raw malamang ang dahilan ng nangyari. Mabuti raw at nagawa ko pang makapreno. Matapos yun ay nagpresenta na si Kuya Jay na siya na ang magmamaneho. Magpahinga na lang daw muna ako dahil mukhang kulang ako sa tulog. Hindi naman na ako nagreklamo pa. Tumabi ako at hinayaang si Jay ang magmaneho. Naging maayos ang biyahe namin matapos yun. Ginusto kong matulog dahil talagang inaantok na ako. Pero hindi ko talaga nagawang makatulog. Kaya naman ikinwento ko na lang kay Kuya Jay ng mas detalyado ang mga nangyari kani-kanina lang. Pero wala na siyang sinabing iba. Magpahinga lang daw ako. Bukod raw kasi sa takot, mas lumalakas ang kapangyarihan ng demonyo kapag nanghihina ang binibiktima nito. Tinanong ko siya kung ano ang maaaring pangontra doon, pero sinabi niyang panalangin at salita ng Diyos lang ang makapagpapaalis doon. Napakamot ako ng ulo. Hindi pa naman ako relihiyoso at wala akong alam ni isa sa mga salita ng Diyos. Siguro isa rin yung dahilan kung bakit madali akong nalapitan ng masamang espiritong iyon. Ngunit sinabi niya na kailangan ko na talagang mag-ingat. Pag-uwi ko raw ay dapat pumunta ako sa isang pastor o isang pari. Depende raw kung anong pinaniniwalaan ko. Pero sinabi niya na kakaiba raw ang nakadikit sa akin na yun. Pakiramdam daw niya ay hindi yun normal na masamang espiritu. Parang napakalakas daw nito.
nakarating kami ng maayos ng Maynila. Muli akong humingi ng paumanhin sa mga natirang pasahero. Ipinarada ko na ang bus at bumaba na si Kuya Jay nang marinig ko ang boses ng isang batang babae. Umiiyak ito at sa unang pagkakataon ay narinig ko itong nagsalita. Huwag ko raw siyang iwanan. Natatakot daw siya sa batang lalaki. Dahan-dahan akong lumingon sa likuran pero wala akong nakita. Narinig ko muli ang mga salitang yun pero nasundan yun ng malakas na pagtawa ng lalaking bumubulong sa akin at sinabayan naman iyon ng pag-iyak ng batang babae. Nakakakilabot ang pinagsamang tunog ng mga iyon, Sir Jupiter. Kaya naman kaagad akong tumayo at tumakbo palabas ng bus. Dinig na dinig ko pa rin ang boses ng batang babae na tila tinatawag ako. Pero hindi ko na nilingon ang bus at nagmadali akong lumayo doon. Matapos mag-report ay nagpaalam na akong uuwi. Palabas na ako ng terminal nang hinabol ako ni Kuya Jay. Seryoso ang mukha niya at hinila muna niya ako sa waiting area ng terminal. Ibinigay niya sa akin ang number niya at sinabihan akong mag-ingat. Hindi ko nakikita ang batang lalaki sa tabi mo ngayon. Sana nga inilubayan ka na niya ng tuluyan. Pero sa oras na may kakaibang mangyaring isang bagay na hindi mo maipaliwanag, tawagan mo ako. Maliwanag ba? Tumango ako at nagpasalamat. Hindi ko na sinabi sa kanya ang nangyari sa akin sa bus noong iparada ko ito. Parang gumaan na kasi ang pakiramdam ko noong sinabi niyang hindi na sumusunod sa akin ang batang babae. Baka nga nagpaiwan na ito doon sa batang babaeng multo na hindi na ito ibinaling ang pansin. Pero panandalian lamang pala ang pakiramdam na yon, Sir Jupiter, dahil parang bumuelo lang pala ang nilalang na iyon para tuluyan na niya akong makuha. Pag-uwi ko ay wala ang aking asawa sa bahay. Naisip ko na baka may binili lang siya at pauwi na rin. Naguwad na ako ng pangitaas at nagtatanggal na ng sapatos nang bigla siyang dumating, pero nagulat ako sa bungad niya sa akin. Tinanong niya kasi ako kung saan ako pupunta. Siyempre sinabi ko na kararating ko lang at nagtatanggal pa lang ako ng sapatos. Sumimangot siya at lumapit sa akin sabay kurot sa braso ko. Kanina pa raw ako dumating, mga 1 oras na raw at inutusan ko pa raw siya na bumili ng lutong ulam. Ngumisi ako at tumayo. Kala ko kasi pinagtitripan lang niya ako. Sinabi ko sa kanya ulit na kararating ko lang pero pinagpilitan talaga niya na kanina pa ako dumating. Hinalikan pa nga raw niya ako bago ako dumiretso sa kwarto para matulog. Naggalit na siya at pinagbintangan na akong nananakot. Kaya naman matapos kong tuluyang hubarin ang aking mga sapatos ay dumiretso ako sa kwarto. Mabilis kong hinawi ang kurtina ng kwarto, ngunit walang tao roon. Pero ang nakakakilabot ay ang mga bakas ng putikang paa ng bata sa higaan namin at sa paligid nito. Tinawag ko ang asawa ko at napatingin siya sa akin matapos makita iyon. Kung hindi raw ako ang umuwi kanina, sino yun? At kanino raw ang mga bakas ng paa na yun? Kinilabutan ako noon, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung paano ipaliliwanag sa asawa ko ang nangyayari. Maging ako kasi ay hindi alam kung paano naging posible yun. Naisip ko noon na kaya hindi nakita ni Jay ang batang demonyo ay dahil nauna na pala ito sa akin. Pauwi. Dinala ko ang asawa ko sa may kusina at doon ko sinabi sa kanya ang lahat ng naranasan ko sa biyahe. Natakot siya. Nag-isip at sinabing kailangan naming pumunta ng simbahan. Pero biglang nakaramdam ako ng matinding pagod. Hindi ko maipaliwanag pero noong mga oras na yon ay parang ang bigat ng katawan at ulo ko. Kaya naman sinabi ko sa kanya na bukas na lang kami umalis. Gabi na rin kasi noon. Pumayag naman siya pero magdasal daw muna kami bago ako magpahinga. Ginawa namin yun, Sir Jupiter. Pero isang bagay ang nangyari noong mga oras na iyon na talagang tumatak sa akin.
Narinig ko kasi habang nagdadasal kami ng asawa ko na sumasabay ang boses ng demonyo sa dasal namin. Parang natatawa pa nga ito habang sumasabay at parang nang aasar. Napatigil ako noon at napatingin sa asawa ko pero ayaw kong matakot siya kaya hindi ko na sinabi ang narinig ko sa kanya. Pero magpasa hanggang ngayon ay hindi ko malilimutan ang tagpong yun. Nagpupunas ang asawa ko ng mga bakas ng paa sa kwarto at kapapalit ko lang ng sapin namin nang makaramdam ako ng matinding antok. Parang hinila ako ng higaan. Natatandaan ko na pilit pa akong ginising ng asawa ko pero hindi ko na napigilan ang sarili ko na makatulog. Pero bago ako tuluyang makatulog noon ay naamoy ko na naman ang malakas na samyo ng asupre. Natatandaan ko na sinabi ko pa noon bago ako tuluyang pumikit na sana ay walang mangyaring masama sa asawa ko. Nangidilat ko ang mga mata ko ay nasa isang madilim na lugar ako. Hindi yun ang kwarto namin. Walang kahit ano doon bukod sa mga kulay itim na bato. At mula sa kadiliman ay lumabas ang batang lalaki. Kumalat ang amoy ng nasusunog na asupre at biglang bumigat ang pakiramdam ko. Uminit ang paligid at pakiramdam ko ay napapaso ang buo kong katawan. Ngumiti ang bata, ngunit kaagad siyang nawala sa paningin ko. At pagkatapos ay isang binata naman ang lumabas mula sa kadiliman, kamukha yun ng bata at pareho silang walang pang-itaas. Papalapit na ito sa akin nang muli itong mawala. Hinihingal na ako noon nang dahil sa nervyos at kaba nang makarinig ako ng tinig sa aking likuran kaya kaagad akong tumalikod at nakita ko ang aking sarili. Itim ang buong mga mata, may mahahabang pangil at may nakakatakot na ngiti. Napaurong ako at nagsimulang humalakhak ang nilalang na tila gumaya sa hitsura ko pero hindi nagtagal ay bumalik ito sa normal nitong hitsura. Sa pagiging bata. Ngunit ang boses nito ay malaki at nakakatakot na parang sa isang halimaw. Nakita mo na, Brian? Kayang-kaya kong gayahin ang itsura mo. Kaya kong maging ikaw. At yung asawa mo, sisiguraduhin ko na siya ang magiging pinakamasayang babae sa mundo. Ibibigay ko sa kanya ang lahat. Basta sambahin niya lang ako. Dahil kung hindi, gagawin ko rin siyang panggatong. Dahan-dahan akong tumayo. Natatakot ako sa kanya. Pero nang marinig kong idadamay niya ang asawa ko ay biglang nawala ang takot ko. Kung noon ay ako ang umuurong, ngayon ako na ang lumapit sa kanya. Sinabi ko sa kanya na walang kinalaman sa amin ng asawa ko at sinabi ko rin na handa kong gawin ang gusto niya, huwag niya lang sasaktan ang aking asawa. Tinawanan niya ako, Sir Jupiter. Pagkatapos ay itinulak niya ako dahilan para mapaupo ako. Sino ka para makipagtawaran sa akin? Walang sino man sa inyo ang may karapatang manduan ako at bigyan ng pagpipilian. Gagawin ko kung ano mang gustuin ko. Muli siyang humalakhak at lalong uminit ang hangin. Nahirapan akong huminga pero pinilit kong tumayo at dito ko na tinanong kung bakit niya ginagawa sa akin yon. Dahil pakialamero ka, hindi mo ba talaga natatandaan kung saan tayo unang nagkita? Ha, Brian? Nakalimutan mo na ba na dahil sa'yo, nakawala ako sa sumpa ng pagkakakulong ng mahabang panahon? Isipin mo, dali, isipin mo kung saan ako nanggaling. Isipin mo ang ginawa mo para palabasin ng isang katulad ko na kayang siraan ang buhay ng mga tao. Tumigil ako at nag-isip. At ang bagay na yun lang ang naalala kong maaari niyang pagmulan. Ang Ouija board na nakita ko sa kisame ng bagong apartment ng kaibigan kong si Ian.
Naglilinis kami noon ng aksidente kong naiangat ang kisame at dahil gusto kong malaman kung ano ang naroon ay pumasok ako doon. Doon ko nakita ang isang luma at balot ng alikabok na Ouija board. Ibinaba ko iyon at habang umiinom ng alak ay pinaglaruan namin ang bagay na yon. Sinabi ng isa sa mga kaibigan namin na itapon na lang yun at huwag nang paglaruan. Pero hindi kami nakinig sa kanya. Pinagkatuwaan namin yun at pinaglaruan. Naalala ko na gumalaw ang bagay na pinapatungan ng mga daliri na kasama ng board. Akala ko noon ang mga kaibigan ko lang ang gumagalaw noon. Natandaan ko rin noong mga oras na yon ang pangalan na lumabas nang magtanong kami ng pangalan ng espiritong naroon. Amaling. Amaling ang pangalan na nabuo noon. Nang maalala ko ang mga yon ay muling tumawa ng malakas ang demonyo, parang nabasa niya ang nasa isipan ko. Lumapit siya sa akin. Uurong sana ako nang makitang biglang hindi ko maikilos ang katawan ko at nagulat na lang ako nang makita ang sarili na nakahiga na. Umupo sa dibdib ko ang bata at napasigaw ako ng dahil sa bigat niya. Pakiramdam ko ay nabasag ang dibdib ko noon. Habang tumatawa ay inilagay niya ang mga kamay niya sa leeg ko at diniinan iyon ng buong puwersa at paulit-ulit niyang sinasabi na papatayin na niya ako. Unti-unti na akong nahirapang huminga. Lumabo na ang aking paningin at pakiramdam ko ay puputok na ang ulo ko sa sakit. Pero binilit kong huwag mawalan ng malay. Dito na niya tinawag ang isang nagngangalang Ella. Narinig ko ang pamilyar na iyak, yun ang iyak ng batang babae sa bus. Ella, bilisan mo. Kapag tinatawag ka, sumunod ka kaagad. Paparusahan kita ulit. Ano? Gusto mong sunugin kita ulit? Umiiyak na tumakbo si Ella. Hindi ko na siya nakita. Tanging isang kulay puti na una na lamang mula sa itaas ko ang nakita ko na tumakip sa aking mukha. Dito na ako tuluyang nahirapang huminga. Umaalingaw-ngaw na sa tenga ko ang tawa ng demonyo. Hanggang sa muli kong maidilat ang aking mga mata at nagulat na lang ako nang makita ang asawa ko sa aking harapan. Hingal na hingal ako at pawis na pawis. Doon ko napagtanto na panaginip lamang yon. Pero hindi. Naramdaman ko kasi noong mga oras na yon ang sakit sa aking leeg. Sinabi ko yun sa asawa ko. Tiningnan niya ang leeg ko at nanlaki ang mga mata niya, sabay na paupo siya sa sahig. Tinanong ko siya kung ano ang problema. Dali-dali siyang tumayo at kumuha ng salamin at ibinigay yun sa akin. Tiningnan ko ang leeg ko at doon. Kinilabutan ako nang makita ang bakat ng mga kamay sa aking leeg. Namumula pa ang mga yon at bagong-bago pa. Dito na ako nagsimulang magpanik. Sigurado na akong hindi ito basta pagpaparamdam at pananakot lang. Kinausap ko ang asawa ko at sinabi ko sa kanya ang napanaginipan ko. Sinabi ko rin sa kanya na sa Ouija board kinaiyan ko nakuha ang demonyong sumusunod sa akin. Niyakap niya ako, pagkatapos ay tumayo siya at nagbihis ng pang-itaas. Pupunta raw kami sa simbahan o maghahanap ng albularyo. Hindi na raw namin yun ipagpapabukas pa at dahil natatakot na rin ako ay pumayag ako sa sinabi niya. Pero hindi kami hinayaan ng demonyo na makalabas ng bahay. Nagsimulang magpatay-sindi ang ilaw. Nagkalaglaga ng mga nakasabit sa dingding at nagliparan sa amin ang matatalas na mga bagay. Mahirap paniwalaan pero nangyari ang lahat ng iyon sa harapan naming mag-asawa. Pinatakbo ko ang asawa ko para kahit siya na lang ang makalabas pero hindi niya nagawang buksan ang pinto. Nagsisigaw rin ako. Napapaligiran kasi kami ng mga kapitbahay at imposibleng walang makarinig sa amin. Pero ni isa, walang dumating para tulungan kami. Kumalat ang amoy na napakabaho sa bahay.
parang amoy ng naaagnas na hayop. Napakabaho noon na kahit nakatakip na ang mga ilong namin ay amoy na amoy pa rin namin yon. Nag-isip ako ng maaari namin gawin. Hindi pwedeng tumayo lang kami at maghintay. Naisip ko si Kuya Jay. Hinanap ko ang cellphone ko at tinawagan ko siya at kagad naman siyang sumagot. Sa mabilis na paraan ay sinabi ko sa kanya ang mga nangyari at mga nangyayari habang kausap ko siya noon. Sinabi ko rin sa kanya ang tungkol sa Ouija board at sinabi niyang malamang ay yun talaga ang pinagmulan ng demonyo. Hiningi niya ang number ni Ian pati rin ang address nito at address ko. Hintayin daw namin siya at darating siya. Pagpindot ko ng cellphone para putulin ang tawag ay biglang tumigil ang mga bagay sa bahay sa paggalaw. Tumigil ang ilaw sa pagpatay-sindi at tila gumaan ang hangin sa paligid. Nawala na rin ang nakasusulasok na amoy. Dahan-dahang naglakad ang asawa ko papunta sa pintuan nang biglang nasira ang gripo namin sa lababo. Sumirit ng malakas mula doon ang tubig na hindi nagtagal ay naging kulay itim. Nabasa ang mga gamit namin at narinig naming mag-asawa ang halakhak ng demonyo. Muling napadasal ang aking asawa. Pero kagaya noong una parang sinabayan pa siya ng demonyo sa pagdarasal. Sinabihan ko ang asawa ko na tumigil na lang. Kumuha ko ng panyo at binarayon sa nasirang tubo ng tubig sa lababo. Mabaho ang tubig na lumalabas doon pero nang mabarahan ko yun at mapigilan ang pagsirit ng tubig ay nawala ang bakas ng itim na likido. Basa ang mga gamit namin pero ng pangkaraniwang tubig lang. Muling kumalma ang lahat sa bahay. Sandali muna kaming tumigil ng asawa ko at pinakiramdaman ng paligid. Mga 10 minuto kaming hindi gumalaw sa mga pwesto namin. At nang parang wala na talagang mangyayari, unti-unti na kaming nagligpit. Sinabi ko sa asawa ko na huwag siyang lalapit sa matatalas na mga bagay kasi hindi namin alam kung kailan na naman aatake ang demonyong yon. Abala na ako sa pagkuha ng mga kutsilyo nang maramdaman kong biglang uminit. Muling kumalat ang mabahong amoy at ang amoy ng asupre. At mula sa sahig namin ay may lumabas na usok. Tumakbo ako sa asawa ko at sabay kaming tumakbo sa pinto. Sinubukan naming buksan yon pero hindi talaga namin iyon mabuksan. Tatawagan ko na po ulit sana si Kuya Jay nang biglang pabalibag na bumukas ang pinto. Nawala ang usok na nanggagaling sa sahig pero nanatili ang mabahong amoy. Pumasok si Kuya Jay, dala niya ang Ouija board at sa likuran niya ay may isang maliit na lalaki. Ipinakilala niya iyon bilang si Billy. Isa raw yung medium at kaibigan niya. Ayos lang ba kayo? Nasaktan ba kayo? Pasensya na kung nahuli kami. Traffic. Ang hirap pang kausap ng kaibigan mo. Mabuti na lang at nasa labas na yung Ouija board. Kinuha na lang namin yan at tinakbo. Sasagot sana ako sa kanya na biglang sumara ng malakas ang pinto at humangin ng malakas sa loob. Pero kahit mahangin ay napakainit pa rin. Tiningnan ni Kuya Jay si Billy. Tinanong niya ito kung handa na ito. Tinanong ko sila kung ano ang gagawin nila at sinabi ni Kuya Jay na ibabalik daw niya sa loob ng Ouija board ang demonyo. Tumutol ang asawa ko doon at sinabing baka mapahamak sila. Lalo na hindi naman sila mga eksperto sa ganoon. Sinabi rin ng asawa ko na hindi yun isang pelikula at maaaring buhay naming lahat ang malagay sa panganib. Pero sinabi ni Kuya Jay na wala ng oras para tumawag sa simbahan. Kung hindi raw nila susubukan ngayon ay baka hindi na ako abutan ng bukas. Pinaupo ni Kuya Jay si Billy sa isang upuan. Kumuha siya ng lubid sa bag ng kasama at pagkatapos ay itinali niya iyon sa upuan. Tapos ay nagsimula na siyang magsabi ng mga dasal sa salitang hindi ko naiintindihan. Nanginig si Billy at tumirik ang mga mata at ilang sandali pa ay naging itim ang mga mata nito
na natuon bigla sa akin. Nagsalita ito pero ang boses nito ay isang boses na ng demonyo. Seryoso ba kayo? Kaya ba ninyong harapin ang kapangyarihan ko? Para sabihin ko sa inyo, naikulong ako. Pero namatay sa sumpa ko ang gumawa nun sa akin. At kaya ko rin gawin yun sa inyo. Papatayin ko kayong lahat. Hindi niyo ko kaya. Hindi niyo ko magagawang gabiin. Tumigil ka na. Kung inaakala mong matatakot mo ko, nagkakamali ka. Lahat ng sinasabi mo ay kasinungalingan lang. Talaga ba? Hindi ka naniniwala na kaya ko kayong dalhin sa impyerno ngayon, ha? Ang amo mo ang pinakasinungaling sa lahat. At ang mga kagaya mo ay nabubuhay lang sa pagsisinungaling. Pananakot at panlilin lang. Hinding-hindi mo makukuha si Brian. Wala kang makukuha na kahit na sino rito. At kahit pa ang batang babae sa bus. Nagsimula si Kuya Jay na magsalita muli ng salitang hindi namin naiintindihan. Nagsumigaw ang masamang espiritu. Hindi ito makawala sa pagkakatali at parang napapaso. Pagkatapos ay binuksan ni Kuya Jay ang kanyang Biblia. Nagbasa siya doon pero iba pa rin ang lengguwahe na gamit niya. Lumakas ang hangin at lumakas rin ang nakasusulasok na mga amoy. Biglang bumukas ang kalan namin at mabilis na kumalat ang apoy noon sa may lababo. Tumakbo ako at kaagad ko ay yung binasa pero hindi ko mapatay ang apoy. Patuloy si Kuya Jay sa pagbigkas ng mga salita habang ang demonyo ay patuloy rin sa pagsigaw. Paulit-ulit itong sinasabi na dadalhin niya kami sa impyerno. Pagkatapos ay bigla itong tumawa ng malakas. Mga hangal! Maaaring nagwagi kayo ngayon. Pero darating ang panahon na magkakaharap-harap rin tayong muli. At ipinapangako ko, ako mismo ang hihila sa mga kaluluwa niyo papunta sa impyerno. Biglang tumigil ang malakas na hangin. Nawala ang mabahong amoy at napatay ko na rin ang apoy sa may lababo. Napaluhod si Kuya Jay at nawala naman ng malay ang kasama niya. Kaagad ko silang inalalayan at dinala sa kwarto. Sinabi sa akin ni Kuya Jay na ibalot ko raw sa tela ang Ouija board at ilibing yun sa malalim na hukay para wala ng ibang makakita doon. Sinabi ko na bakit hindi na lang namin yun sunugin. Pero sinabi niyang kapag ginawa namin yun ay makakawala lang muli ang masamang espiritu. Kaagad kong ginawa ang sinabi ng yun, Sir Jupiter. Naghanap ako ng paglilibingan at inilibing ko ang bagay na yun. At humiling na sana ay wala nang makahukay pa noon. Hanggang ngayon tuwing bumabalik sa isipan ko ang karanasang iyon ay kinikilabutan pa rin ako. Hindi ako makapaniwala na dinanas ko ang lahat ng iyon. Kapag ikinikwento ko ito sa mga anak ko ngayon, parang hindi sila naniniwala. Hindi ko naman sila masisisi. Pero kung may napatunayan ako sa karanasang ito, yun ay ang totoo ang mga demonyo at masasamang espiritu. Isa pa, lagi tayong makikinig sa mga babala. Huwag nating pakialaman ang mga bagay na hindi naman natin alam kung ano. Dahil hindi natin alam kung anong klaseng demonyo ang nakakulong o nakakubli pala sa mga bagay na yon. Wala na ako sa Victory Liner ngayon, Sir Jupiter. Ganoon din si Kuya Jay. May sarili na akong talyer at tindahan ng mga parts ng sasakyan. Pero kung minsan sumasama pa rin ako kay Kuya Jay, lalo na kung mayroon siyang kaso ng kababalaghan na hahawakan. Matapos kasi ang insidenteng yon ay nagsimula na akong makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng mga normal na tao. At tungkol naman sa batang babae sa bus, ang sabi ni Kuya Jay, naroon pa rin ito. Nagpaparamdam at pilit na naghahanap ng kalaro. At magpahanggang ngayon ay misteryo pa rin sa amin kung sino
at kung ano ang nakaraan ng batang babaeng iyon. Hanggang dito na lang, Sir Jupiter. Salamat sa iyong pagbibigay ng pagkakataon sa kwento ko na mai-feature sa inyong channel. Sana may nakuha kayo kahit papaano sa kwentong ito. Lagi lang tayong mag-ingat at laging manampalataya sa nasa itaas. At tapusin natin ang episode ito sa inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Checky Angel, Evangeline Vallejo, Gemma Casiao, Candeline Ponce, Mary June Insolente, Raquel Pili, Lorraine Muñez, Ina Sultan, Maylene Bustoen, at Lori Villaruel. Shoutout din kay Sheena Batalier. Sa mga hindi nabanggit, huwag magtatampo, lagi kong sinasabi dahil iniisa-isa po natin ang ating pagbibigay ng shoutout. Sa mga gustong magpa-shoutout, huwag pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takip silim, Sitio Pangil at Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, nagpapasalamat.